Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? May mga pagkakataong ang pinakamatamis na simula ay naglalaman pala ng pinakamasaklap na katapusan. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang babaeng winasak ng panloloko. Ngunit mula sa mga durog na piraso ng kanyang puso, mahanap kaya niya ang lakas upang muling buuin hindi lang ang kanyang buhay, kundi ang kanyang buong pagkatao. Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kanyang paglalakbay. Ang tanging liwanag sa malawak na library ng Villa Esmeralda ay nagmumula sa screen ng laptop. Sa labas, ang gabi ay tahimik, ngunit sa loob ng mga pader ng mansyon, isang mundo ang gumuho. Nakatitig si Luntian de Leon sa mga salitang nagliliyab sa screen. Bawat letra ay tila isang nagbabagang bakal na tumatatak sa kanyang kaluluwa. Deed of Assignment and Transfer of Rights. Sa ilalim nito, dalawang pangalan. Asignor, Lacan Buwaya Assignee. Amapola, isang patak ng luha ang kumawala mula sa mata ni Luntian, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagkabigla. Malamig. Bumagsak ito sa ibabaw ng kanyang kamay na nanginginig. 10 taon. 10 taon ng pagsasama, ng pag-aakalang pagmamahal, ng pagtitiwala. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ito na ang huling piraso. Ang huling piraso ng palaisipan na ayaw niyang buuin, ngunit pilit na inihain ng tadhana sa kanyang harapan. Ang mga lihim na bank statement na nagpapakita ng milyon-milyong pisong ginastos sa sugal. Ang mga resibo mula sa mga alahas na hindi kailanman niya natanggap. Ang mga hotel booking sa mga lugar na hindi nila pinuntahan. At ngayon, ito, ang halos kalahati ng mga ari-arian ng De Leon na minana niya sa kanyang ama. Ipinangalan na pala sa babaeng matagal na niyang nararamdaman na anino sa kanilang pagsasama. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang araw ng kanilang kasal. Ang matatamis na pangako ni Lacan sa harap ng dambana, sa harap ng Diyos. Iaalay ko ang buhay ko para protektahan ka at ang lahat ng sayo, Lunti. Bulong nito sa kanya habang isinusuot ang singsing sa kanyang daliri. Ikaw ang aking mundo at ang pamilya mo ay pamilya ko na rin. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Luntian. Isang napakagaling na aktor. Isang perpektong pagganap na tumagal ng 1 dekada. Narinig niya ang ugong ng sasakyan ni Lacan sa driveway. Mabilis pa sa kidlat ang kanyang mga kamay. Isinara niya ang laptop. Pinunasan ang mga luhang hindi pa natutuyo sa kanyang pisngi at huminga ng malalim. Inayos niya ang kanyang sarili. Isinuot ang maskara ng isang mapagmahal na asawa. Isang maskarang pagod na siyang isuot. Bumukas ang pinto at pumasok si Lacan. Ang amoy ng mamahaling pabango, pabangong hindi kay Luntian, ay nauna pa sa kanya. Bahagya itong gumigewang-gewang, halatang lasing, ngunit may ngiti sa mga labi. Ang nangiti na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng matinding pagkasuklam. Mahal ko, sabi ni Lacan. Papalapit sa kanya para sana yumakap. Gising ka pa pala. Umiwas si Luntian nang hindi ipinapahalata. Hinihintay lang kita. Kumain ka na ba? Tanong niya. Ang boses ay kalmado. Walang bakas ng anumang emosyon. Kumain na. Sa labas. May meeting lang kasama ang mga investors. Pagsisinungaling nito. Hindi man lang nito namalayan ang pamumugto ng kanyang mga mata sa dilim. O baka naman, wala na talaga itong pakialam. Ganoon ba? Tanging sagot ni Luntian. Magpahinga ka na. Mukhang pagod ka. Tumango si Lacan. Masyadong lasing para mapansin ang lamig sa boses ng asawa. Dumiretso ito sa kanilang silid habang naiwan si Luntian sa library. Nakatayo sa gitna ng dilim. Hindi na siya umiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na kirot. Isa na itong apoy. Isang apoy na unti-unting sinusunog ang lahat ng kahinaan sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan siyang naglakad
Papasok sa kanilang kwarto. Nakahiga na si Lakan. At maya-maya lang ay umalingaw-ngaw na ang hilik nito. Ang tunog ng isang taong walang anumang inaalala sa mundo. Humiga si Luntian sa tabi nito, maingat na hindi dumikit ang kanilang mga balat. Nakatitig siya sa kisame, ang mga plano ay nabubuo na sa kanyang isipan. Ang bawat detalye ng panloloko nito, ang bawat piraso ng ebidensya, ay malinaw na sa kanya. Hindi ito isang simpleng paghihiganti, ito ay pagbawi. Pagbawi sa dignidad na ninakaw sa kanya. Pagbawi sa legasya ng kanyang ama. Pagbawi sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hindi para matulog, kundi para magplano. Sa ilalim ng kadiliman, sa tabi ng lalaking sumira sa kanya, isang desisyon ang nabuo. Tapos na ang laro, Lakan. Bulong niya sa hangin. Isang pangakong tanging siya lang ang nakarinig. Sisimulan ko na ang akin. Kinabukasan, maagang umalis ng Villa Esmeralda si Luntian. Nagpaalam siyang mamimili lang ng mga gamit para sa art project ng mga bata. Isang simpleng dahilan na hindi pag-iisipan ni Lakan. Ngunit sa halip na ang mamahaling European sedan na karaniwan niyang gamit, ang luma at hindi kapansin-pansing kotse na nakatago sa garahe ang kanyang minaneho. Nakasimple lang siyang bestida, malaking salamin sa mata, at itinali ang buhok sa isang ordinaryong messy bun. Bawat kilos niya ay kalkulado. Bawat sulyap sa salamin sa likuran ay puno ng pag-iingat. Ang luntian na asawa ni Lakan Buwaya ay kailangang magtago, kahit pansamantala lang, para bigyang daan ang Luntian de Leon na handa ng lumaban. Huminto siya sa tapat ng isang maliit at tahimik na coffee shop sa isang sulok ng Quezon City. Kapihan ng pag-asa. Napangiti siya ng mapait sa pangalan. Sana nga. Sa loob, ang amoy ng bagong timplang kape at tinapay ay sumalubong sa kanya. Humanap siya ng isang pwesto sa pinakasulok, malayo sa bintana, kung saan hindi siya madaling makita. Ilang minuto lang, isang lalaking nakabarong na may dalang leather briefcase ang pumasok. Si Akiro Liwanag. Kaibigan siya ng kanyang yumaong ama. Isang batang-batang abogado noon na tinulungan ni Don Agusan na makapagtapos. Ngayon, isa na siyang magaling at respetadong abogado na may sariling law firm. Siya lang ang naisip ni Luntian na mapagkakatiwalaan niya. Umupo si Akiro sa tapat niya, isang formal, ngunit nag-aalalang tingin ang nasa kanyang mga mata. Lunti, bati nito sa mahinang boses. Nang matanggap ko ang tawag mo, hindi ko inaasahan. Anong problema? Huminga ng malalim si Luntian bago nagsalita. Kailangan ko ng tulong mo, Akiro. Tulong na hindi pwedeng malaman ni Lakan. Bahagyang kumunot ang noo ni Akiro. Tungkol saan ito? Kung tungkol ito sa negosyo, alam mong si Lakan ang humahawak ng lahat ng legal matters ng kumpanya. Sa halip na sumagot, inilabas ni Luntian ang isang folder mula sa kanyang bag at dahan-dahang itinulak ito sa ibabaw ng mesa. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Nang buksan ito ni Akiro, unti-unting nagbago ang ekspresyon sa mukha nito. Mula sa pagiging professional, napalitan ito ng pagkabigla at pagkatapos ay nang hindi maitagong galit. Nakita niya ang mga bank statement, ang mga kopya ng mga titulo ng lupa na nailipat na, at ang pinakahuli, ang deed of assignment para kay Amapola. Ito, Lunti, totoo ba ang lahat ng ito? Tanong ni Akiro. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Paano? Paano niya nagawa ito sa'yo? Matagal na, Akiro, at naging bulag ako. Mahinang sagot ni Luntian. Ang boses ay basag. Pero tapos na yon. Hindi ko nahahayaang ubusin niya ang lahat ng pinaghirapan ni Papa. Isinara ni Akiro ang folder. Sumandal siya sa kanyang upuan at tinitigan si Luntian ng diretso sa mga mata. Alam mo ba kung anong klaseng laban ang pinapasok mo? Si Lakan ay makapangyarihan. Marami siyang koneksyon. Gagamitin niya ang lahat para idiin ka,
para palabasin na ikaw ang masama. Tumango si Luntian. Alam ko, kaya kailangan kita. Biglang nagring ang telepono sa loob ng bag ni Luntian. Nang makita niya ang pangalan sa screen, halos mapatalon siya sa kaba. Si Lakan. Sinulyapan niya si Akiro na nagsenya sa kanya na sagutin ito. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili, bago sinagot ang tawag. Hello, mahal? Sabi niya. Sinisikap na gawing natural at masaya ang kanyang boses. Nasaan ka? Sabi ng mga bata. Umalis ka raw. Akala ko ba, magkasama tayong magla-lunch ngayon? Tanong ni Lakan sa kabilang linya. May bahid ng pagdududa sa boses nito. Ay, oo nga pala. Pasensya na, mahal. Nasa bookstore ako, hinahanap ko yung mga materyales na kailangan ni Nahiyas. Bigla akong nakalimutan. Pagsisinungaling niya, habang nakatingin sa mga mata ni Akiro na puno ng pag-unawa. Pauwi na rin ako. Hintayin mo ako, okay? Sige, bilisan mo, sabi ni Lakan bago ibaba ang tawag. Nabitawan ni Luntian ang telepono sa mesa. Pakiramdam niya ay tumakbo siya ng 1 kilometro. Ganito na pala ang buhay niya ngayon, puno ng pagsisinungaling at pagtatago. Pasensya ka na, sabi niya kay Akiro. Umiling lang ito. Huwag kang mag-alala. Pinatunayan mo lang kung gaano ka katatag, sabi ni Akiro. Binuksan niyang muli ang folder. Sige, tutulungan kita. Pero kailangan nating maging maingat. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. May ibibigay ako sa iyong listahan ng mga dokumento na kailangan mong hanapin sa Villa Esmeralda. Mga orihinal na kopya, kung maaari. Kontrata, financial records, kahit ano na makakatulong. Isinulat ni Akiro ang lahat sa isang maliit na papel. Sa bawat salitang isinusulat niya, unti-unting bumabalik ang pag-asa sa puso ni Luntian. Ito na. Ito na ang unang hakbang. Nang makabalik si Luntian sa mansyon, nadatnan niya si Lakan sa sala. May hawak na isang baso ng wine at may malapad na ngiti. Ang pagdududa nito kanina ay tila nawala na. Mahal, buti nakauwi ka na. Masayang bati nito. May maganda akong balita sa'yo. Kinabahan si Luntian, ngunit ngumiti lang siya. Ano yon? Lumapit si Lakan at inakbayan siya. Ang kilos na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ngayon nagdudulot ng pandidiri. Para ipakita sa lahat na maayos ang paghihiwalay natin, at para na rin sa bagong simula ko, maghahanda ako ng isang malaking engagement party. Para sa amin ni Amapola, sabi nito, ang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Nanigas si Luntian sa kanyang kinatatayuan. Gaganapin ito sa Grand Ballroom ng Palasyo ng mga Tala sa darating na Sabado. Pagpapatuloy ni Lakan, hindi napapansin ang reaksyon niya. At syempre, bilang suporta sa akin, kailangan nandoon ka. Ang soon-to-be ex-wife ko. Ipakita natin sa kanila kung gaano tayo kasibilisado. Pakiramdam ni Luntian ay sinampal siya ng paulit-ulit. Hindi lang pala ninakaw ang kanyang pera. Ninanakaw na rin pati ang kanyang dignidad sa harap pa mismo ng buong mundo. Ang anunsyo ni Lakan tungkol sa engagement party ay parang isang dagundong na yumanig sa determinasyon ni Luntian. Ngunit sa halip na gumuho, mas lalo lamang itong nagpatibay sa pader na itinatayo niya sa kanyang puso. Ang party na yon, ang dapat sana'y magiging simbolo ng kanyang kahihiyan, ay gagawin niyang entablado ng pagbagsak ni Lakan. Kinabukasan, habang abala si Lakan sa pag-aayos ng kanyang bagong buhay at ang mga bata ay nasa eskwela, sinimulan ni Luntian ang kanyang misyon, ang study room ng kanyang ama na halos hindi na nabubuksan mula nang ito'y pumanaw, ang kanyang naging unang destinasyon. Pagpihit niya ng seradura, isang amoy ng lumang papel, katad, at alikabok ang sumalubong sa kanya. Ang hangin sa loob ay tila hindi gumagalaw, na para bang ang oras ay huminto sa loob ng silid na ito. Maalikabok ang lahat. Ang mga aklat sa estante, ang malaking lamesang gawa sa nara,
maging ang mga litratong nakasabit sa pader. Para siyang pumasok sa isang sagradong lugar, isang alaala ng nakaraan. Dito niya madalas datnan ang kanyang ama na nagbabasa o di kaya'y nagpaplano para sa kinabukasan ng De Leon Legacy Holdings. Ang kinabukasan ngayon ay unti-unti nang winawasak ng lalaking pinagkatiwalaan nilang dalawa. Bit-bit ang listahan mula kay Akiro. Sinimulan niyang halongkatin ang mga cabinet at drawer. Bawat papel na hawakan niya ay tila isang piraso ng alaala. Nakita niya ang mga lumang blueprints, mga sulat mula sa mga kasosyo sa negosyo at mga personal na tala ng kanyang ama. Sa bawat paghahanap, lalong tumitindi ang kanyang pangungulila, kasabay ng nag-aalab na galit para kay Lakan. Ilang oras na siyang naghahanap nang mapansin niya ang isang bahagi ng built-in cabinet na tila hindi gaanong nagagalaw. Nasa pinakalikod ito, natatakpan ng mga lumang photo album. Sa likod ng mga album, may isang maliit at halos hindi kapansin-pansing trangka. Dahan-dahan niya itong binuksan at tumambad sa kanya ang isang maliit na espasyo. Sa loob nito, may isang baul na gawa sa maitim na kahoy, may mga ukit na disenyo ng dahon at bulaklak. Maingat niya itong inilabas. Hindi ito nakalak. Nang buksan niya ang takip, wala itong lamang mahahalagang bagay. Mga lumang laruan lang niya noong bata pa siya. Isang manikang porselana, isang maliit na music box, at ilang librong pambata. Napakunot ang kanyang noo. Bakit ito itatago ng kanyang ama? Alam kong dito kita matatagpuan, nak. Napalingon si Luntian. Nakatayo sa may pintuan si Yaya Ginhawa. May dalang isang baso ng malamig na tubig. May kakaibang lungkot sa mga mata ng matanda habang nakatingin ito sa baul na hawak niya. Yaya. Lumapit si Yaya Ginhawa at umupo sa tabi niya. Ang baul na yan. Ang baul ng mga alaala. Ang tawag dyan ng papa mo. Sabi niya, kung sakaling malimutan mo raw kung gaano kakahalaga, buksan mo lang yan at maaalala mo. Naluha si Luntian. Pero bakit niya ito itinago ng ganito? Yaya? Tinitigan ni Yaya Ginhawa si Luntian ng diretso sa mata. Dahil hindi lang mga laruan ang laman niyan, Lunti. Laman niya ng isang sikreto. Isang huling habili ng iyong ama. Ano ang ibig ninyong sabihin? Noong una pa lang, hindi na panatag ang loob ng papa mo kay Lakan. Pag-amin ni Yaya Ginhawa, ang boses ay puno ng pighati. Nakikita niya ang pagkauhaw nito sa kapangyarihan at pera. Pero nakikita rin niya kung gaano mo ito kamahal. Ayaw kanyang saktan, kaya't gumawa siya ng isang planong paniguro. Kinuha ni Yaya Ginhawa ang kamay ni Luntian. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang luma at medyo kalawangin ng susi at isang maliit na piraso ng papel na nanininilaw na sa katagalan. Bago siya pumanaw, nagtayo ang papa mo ng isang Protection Trust Fund, isang account na naglalaman ng malaking bahagi ng yaman ng De Leon na hindi pwedeng galawin ni numan, kahit ikaw, kahit silakan, hanggat hindi binubuksan gamit ang isang espesyal na password. Ito ang kanyang huling paraan para protektahan ka. Napatakip ng bibig si Luntian. Ang kanyang ama, kahit sa kabilang buhay, patuloy pa rin siyang pinoprotektahan. Ang susi na yan, turo ni Yaya sa hawak niya, ay para sa isang safety deposit box sa bangko kung nasaan ang lahat ng dokumento ng trust fund. At ang papel na yan, naglalaman ng isang bugtong. Ang sagot sa bugtong na yan ang password para ma-activate ang pondo. Inabot ni Luntian ang susi at ang papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang nakasulat sa sulat kamay ng kanyang ama. Ako ay takbong walang mga paa, hiningang walang baga. Sa aking likuran, ang iyong mga tawa ay alaala. Ano ako? Niyakap ni Luntian si Yaya Ginhawa ng mahigpit. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Hindi na ito luha ng galit, kundi luha ng pasasalamat at pagmamahal. Salamat, Yaya. Salamat po. Nang humupa na ang kanyang emosyon at mag-isa na lang siyang muli sa silid,
Muli niyang tinitigan ang bugtong, takbong walang mga paa, hiningang walang baga. At bigla, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng kanyang mga luha. Isang alaala mula sa kanyang kabataan ang biglang nagliwanag. Ang kanyang ama, tinuturuan siyang mga bayo. Ang pangalan ng kanyang pinakamamahal na puting kabayo na regalo nito sa kanya noong siya'y 10 taong gulang. Silakbo, bulong niya sa sarili. Hawak na niya ngayon ang sandata. Ang pinakamalakas na sandata laban kay Lakan. Ito na ang susi sa kanyang kalayaan at sa pagbawi ng lahat ng nawala sa kanya. Ngunit habang nakatitig siya sa susi sa kanyang palad, isang tanong ang bumabagabag sa kanyang isipan. Mayroon na siyang sandata, pero mayroon ba siyang sapat na tapang para gamitin ito? Dala ang bagong pag-asa mula sa lihim na ipinagkatiwala ni Yaya Ginhawa, muling nakipagkita si Luntian kay Akiro Liwanag. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad nagkaroon ng lamat nang ilatag ni Akiro sa kanyang harapan ang isang panibagong set ng mga dokumento na nakuha ng kanyang investigador. Hindi ito mga bank statement o titulo ng lupa. Ito ay mga loan agreement, mga kasunduan sa pautang mula sa mga taong hindi mo gugustuhing maging kaaway, mga loan shark. Hindi lang pala ninakaw nila ka ng pera mo, Lunti. Seryosong sabi ni Akiro, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Isinangla niya ang pangalan ng De Leon Legacy Holdings. Ginamit niya ang kumpanya ninyo bilang collateral para sa milyon-milyong pisong utang. Kung hindi ito mababayaran, kukunin nila ang lahat. Nanlamig ang buong katawan ni Luntian. Napatingin siya sa mga pirma sa dokumento, pirma ni Lakan, at sa tabi nito, isang pekeng pirma niya na ginawa para palabasin na pareho silang sumang-ayon sa utang. Ito na ang pinakamasahol sa lahat. Hindi lang siya ninakawan, ginawa pa siyang kasabwat sa isang krimen na sisira sa lahat ng pinaghirapan ng kanilang pamilya. Mga hayop sila, nanggigigil na bulong ni Luntian. Ang apoy sa kanyang dibdib ay lalo pang lumaki. Ngayon, hindi na lang ito laban para sa kanyang pera. Laban na ito para sa kaligtasan. Kinahapunan, tila isang masamang biro ng tadhana, kailangan niyang harapin ang mga taong nais niyang iwasan. Isang meeting para sa pagpaplano ng engagement party sa isang mamahaling restaurant kung saan ang bawat kubyertos ay kumikinang. Nagkita silang tatlo, ang asawang nagtaksil, ang kabit na ahas, at ang asawang nagpapanggap. Mahal, buti nakarating ka, bati ni Lakan. Hinalikan siya sa pisngi na parabang normal ang lahat. Si Ama Pola, kilala mo na naman siya, di ba? Ngumiti si Ama Pola, isang nangiting kasing tamis ng lason. It's so nice of you to join us, Luntian. I really appreciate your support. Isang pekeng ngiti rin ang isinukli ni Luntian. Of course, anything for Lakan's happiness. Umupo sila at ang sumunod na oras ay isang pagpapahirap. Pinag-usapan nila ang mga bulaklak, mga puting rosas, suhestiyon ni Amapola to symbolize new beginnings. Pinag-usapan nila ang pagkain, ang guest list, ang lahat ng detalye ng isang selebrasyon na para kay Luntian ay isang libing. Habang nagsasalita si Lakan, pinagmamasdan ni Luntian si Amapola. May kakaiba sa babaeng ito. Hindi lang ito isang simpleng kabit na naghahangad ng pera. Sa bawat tingin nito, sa bawat salitang binibitawan, may talim. May kalkuladong galaw. Nang magtanong ang event planner tungkol sa kulay ng mga kurtina, sumagot si Amapola habang nakatingin kay Luntian. I think crimson red would be perfect, sabi nito. Ang mga labi ay nakangiti. It's such a passionate color. It speaks of intense emotions. Pakiramdam ni Luntian ay sinasakal siya. Bawat salita ni Amapola ay may dalawang kahulugan. Isang patutsada na tanging siya lang ang nakakaintindi. Magandang ideya yan, sabi ni Luntian.
pinapanatili ang kalmado niyang boses na ikinagulat ni Lakan at Amapola. At para sa souvenir, bakit hindi tayo magbigay ng maliliit na hourglass? Isang simbolo na ang oras ay mahalaga at mabilis itong maubos para sa mga bagay na hindi pang matagalan. Nakita ni Luntian ang bahagyang pagbabago sa ngiti ni Amapola. Isang kislap ng inis, ngunit mabilis itong nawala. Ngumiti si Lakan, walang kaalam-alam, sa digmaan ng mga salita na nangyayari sa kanyang harapan. Si Darling, sabi ko sa'yo, Luntian is very supportive, sabi ni Lakan kay Amapola. Mabuti na lang at nagkakasundo kayo. Nang patapos na ang kanilang pagkikita, tumayo si Amapola. Sa kanyang pagtayo, sinadya man o hindi, natabig niya ang kanyang baso ng red wine. Ang matingkad na pulang likido ay tumapon, hindi sa mesa, kundi sa ibabaw ng puting-puting bestida na suot ni Luntian. Oh my God! I'm so sorry! Tili ni Amapola, puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Kumuha ito ng tissue at kunwari, tinutulungan siyang punasan ang mantsa. It's okay. It's just a dress. Kalmadong sagot ni Luntian. Kahit sa loob-loob niya, ay gusto na niyang isaboy dito ang natitirang laman ng bote. Habang nakayuko si Amapola at nagkukunwaring naglilinis, idinikit nito ang kanyang bibig sa tenga ni Luntian. Ang kanyang hininga ay mainit at ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong na tanging si Luntian lang ang makakarinig. Mag-ingat ka. Baka hindi lang mantsa ang dumikit sa'yo. Pagkatapos ay tumayo ito na may mukha pa ring puno ng pag-aalala. Luntian, I'm terribly sorry. I'm so clumsy. Tinitigan ni Luntian ang pulang mantsa sa kanyang damit. Mukha itong dugo. Isang babala. Isang deklarasyon ng giyera. At sa sandaling iyon, naunawaan niya. Ang panganib na kinakaharap niya ay may dalawang mukha. Ang isa ay ang kasakiman ni Lakan at ang isa pa na mas madilim at mas hindi niya inaasahan ay ang nakatagong galit sa mga mata ni Amapola. Ang mga salitang ibinulong ni Amapola ay parang kamandag na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Luntian. Hindi na lang ang mga halatang kasinungalingan ni Lakan ang kanyang problema, kundi pati na rin ang mga nakatagong banta mula sa babaeng ipapalit sa kanya. Bawat sulok ng Villa Esmeralda na dati kanyang kanlungan ay tila may mga matang nagmamasid. Ang dating kampanteng si Lakan ay nagbago rin. Ang pagiging tahimik at tila pagtanggap ni Luntian sa sitwasyon ay hindi nagdulot sa kanya ng kapayapaan. Sa halip, naghasik ito ng pagdududa. Nagsimula siyang maging paranoid. Isang gabi, habang papasok si Luntian sa kanilang silid, natigilan siya sa may pintuan. Naabutan niya si Lakan na nakatalikod. Hindi napansin ang kanyang pagdating. Bukas ang kanyang handbag sa ibabaw ng kama at ang mga kamay ni Lakan ay nasa loob nito. Dahan-dahang kinakapa ang laman. Napatigil sa paghinga si Luntian. Ang puso niya ay kumakaripas ng takbo, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling walang ekspresyon. May hinahanap ka, mahal? Halos mapatalon sa gulat si Lakan. Mabilis niyang inalis ang kamay sa bag at humarap kay Luntian. Pilit nang ngumingiti. Lunti, andyan ka na pala. Hinahanap ko lang yung susi ng kotse. Baka sakaling nailagay mo dito. Isang palusot na kahit isang bata ay hindi maniniwala. Hindi nagsalita si Luntian. Dahan-dahan siyang lumapit, kinuha ang kanyang bag at inilabas ang sarili niyang susi. Nasa akin ang susi ko. Nasa iyo ang sayo, sabi niya sa malamig na boses. Huwag mong halongkatin ang gamit ko, Lakan. Nakita niya ang inis sa mga mata nito. Ngunit mabilis din itong napalitan ng isang mapang-akit na ngiti. Sorry na, mahal. Nag-aalala lang ako. Baka kung ano na ang iniisip mo. Ngunit alam ni Luntian ang totoo. Hindi siya nag-aalala. Siya ay naghahanap. Naghahanap ng kahit anong ebidensya na magpapatunay na may ginagawa siyang laban dito. Dahil sa insidenteng iyon, naging doble ang pag-iingat ni Luntian.
Ang pakikipag-usap niya kay Akiro sa telepono ay naging imposible, kaya't kinailangan niyang gamitin ang kanyang pinakamatapat na kaalyado. Kinabukasan, habang nag-aalaga ng mga rosas sa hardin si Yaya Ginhawa, lumapit si Luntian na may dalang isang maliit na pandilig. "Ang gaganda ng mga rosas ninyo, Yaya," sabi ni Luntian habang dinidiligan ang mga halaman. "Kailangan na sigurong magtanim ng mga bagong buto para mas dumami pa." "Oo, nak," sagot ni Yaya Ginhawa. Nauunawaan ang tunay na kahulugan ng kanyang mga salita. "May mga dala ka na bang panibago?" Mula sa bulsa ng kanyang duster, kinuha ni Luntian ang isang maliit na USB flash drive, ang buto, na naglalaman ng lahat ng kopya ng ebidensyang natagpuan niya, kasama na ang impormasyon tungkol sa trust fund. Sa isang mabilis at maingat na kilos, habang nakatalikod sila pareho sa mga bintana ng mansyon, iniabot niya ito kay Yaya Ginhawa. "Itanim ninyo po sa tamang lupa, Yaya," bulong ni Luntian. "Doon lang po ito tutubo ng ligtas." Kinuha ito ni Yaya Ginhawa at itinago sa kanyang bulsa. "Ako ang bahala, nak. Sisiguraduhin kong walang peste na makakasira dito." Ang simpleng pag-uusap na yon ay nagbigay ng kaunting kaluwagan sa dibdib ni Luntian. Ngunit ang kapayapaang yon ay hindi nagtagal. Nang gabing iyon, habang naghahapunan, biglang ibinato ni Lakan ang kanyang kutsara sa plato. "Sino ang tumawag sa'yo kaninang umaga mula sa numerong ito?" tanong nito. Ang boses ay seryoso. Itinapat nito sa kanya ang telepono. Ipinapakita ang isang hindi rehistradong numero sa kanyang call log. Ang numero ni Akiro. Nanlamig ang mga kamay ni Luntian, ngunit mabilis siyang nakaisip ng sagot. "Ah, yan ba? Mula yan sa foundation na tinutulungan natin. Yung para sa mga batang may sakit. Nangangamusta lang sila tungkol sa donasyon para sa darating na Pasko." Tinitigan siya ni Lakan, naninimbang. Sinusuri kung may bahid ng pagsisinungaling sa kanyang mukha. Ngumiti si Luntian ng buong katapatan. "Gusto mo bang tawagan ko ulit para makausap mo ang direktor? Para masigurado mong hindi na pupunta sa wala ang pera natin." Ang alok na yon ang nagpakalma kay Lakan. Umiling ito at ibinaba ang telepono. "Hindi na. Naninigurado lang." Nakahinga ng maluwag si Luntian nang matapos ang hapunan. Naramdaman niyang nagtagumpay na naman siya sa pagtakas ng mga patibong ni Lakan. Habang nag-aayos siya sa kanyang silid, iniisip na ligtas na siya para sa gabing iyon, biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat, ngunit sapat na yon para mapahinto ang pagtibok ng kanyang puso. "Alam ko ang ginagawa mo. Hindi lang si Lakan ang kalaban mo dito. Hindi si Lakan ang nagpadala nito. Alam niya ang estilo ng pananalita nito. Ang mensaheng ito ay mas tuso, mas mapanganib." Isang boses ng babae ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ang boses na bumulong sa kanyang tenga sa restaurant. Amapola. Ang text message ay parang isang malamig na kamay na humahaplos sa batok ni Luntian. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita, na para bang sa pag-ulit ay magbabago ang kahulugan nito. "Alam ko ang ginagawa mo. Hindi lang si Lakan ang kalaban mo dito." Isang panginginig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ito ay higit pa sa isang babala. Isa itong pagpapakita ng kapangyarihan. Alam ni Amapola. Paano? Gaano karami ang alam niya? Ang mga tanong ay bumabara sa kanyang isipan, nagdudulot ng panibagong uri ng takot. Hindi na ito ang takot ng isang asawang niloloko. Ito ang takot ng isang taong nasa gitna ng isang larong. Hindi niya naiintindihan ang mga patakaran. Kinabukasan, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Gamit ang isang lumang prepaid phone na itinago niya para sa mga emergency, tinawagan niya si Akiro. "Akiro, may bago," sabi niya agad. Ang boses ay nanginginig at apurado. Hindi lang si Lakan, si Amapola. May alam siya.
May ginagawa siya. Kailangan kong malaman kung sino talaga siya. Lahat-lahat tungkol sa kanya. Kahit ang pinakamaliit na detalye. Narinig niya ang pagbabago sa tono ni Akiro sa kabilang linya. Sige, Lunti. I understand the urgency. Ipapahanap ko lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Tatawagan kita kapag may nakuha na ako. Lumipas ang 2 araw na puno ng matinding tensyon. Bawat ngiti ni Lakan, bawat kilos ni Amapola, sa mga text at tawag nito kay Lakan, ay tila may dalang nakatagong kahulugan. Pakiramdam ni Luntian ay naglalakad siya sa isang manipis na alambre at sa wakas, dumating ang tawag. Lunti, sabi ni Akiro. Ang boses nito ay kakaiba. Walang emosyon, ngunit mabigat. Seryosong seryoso. Hindi ko pwedeng sabihin ito sa telepono. Magpapadala ako ng email sa secure address na binigay mo. Buksan mo. Agad. Bago pa man makasagot si Luntian, ibinaba na ni Akiro ang tawag. Isang malamig na kaba ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Nagmamadali siyang pumunta sa study room ng kanyang ama. Ang tanging lugar sa bahay kung saan siya nakakaramdam ng kahit kaunting seguridad. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang laptop at ina-access ang encrypted email account. Naroon na nga, isang email mula kay Akiro na may subject na urgent. Mayroon itong iisang attachment, isang scanned na dokumento. Nag-click siya para buksan ito. Isang birth certificate, luma at medyo kupas. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata sa mga detalye. Pangalan, Amapola Reyes pangalan ng ina. Divina Reyes. At pagkatapos, ang pangalan ng ama. Ang pangalan na nagpatigil sa kanyang paghinga at sa pag-ikot ng kanyang mundo. Pangalan ng ama. Lamberto Buaya, Lamberto Buaya. Ang yumaong ama ni Lakan. Binasa niya ulit. At ulit. At ulit. Hindi nagbabago ang mga letra. Si Amapola ay hindi lang basta kabit. Siya ay kapatid ni Lakan sa ama. Isang tawa. Isang tawang walang saya. Puno ng pait at pagkabigla. Ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang buong sitwasyon na akala niya ay tungkol lang sa pera at pambababae ay biglang naging isang madilim at masalimuot na drama ng isang pamilya. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang mga alaala ay bumalik sa kanya na parang mga pira-piraso ng salamin na bumubuo sa isang nakakatakot na larawan. Ang sinabi ni Amapola tungkol sa crimson red na kortina, hindi iyon tungkol sa pagnanasa, iyon ay tungkol sa dugo. Dugo na nag-uugnay sa kanila. Ang bulong nito sa restaurant, mag-ingat ka, baka hindi lang mantsa ang dumikit sa'yo. Ang mantsa ay hindi lang ang mantsa ng alak, ito ang mantsa ng kasalanan ng pamilya Buaya. Isang kasalanan na ngayon ay idinidikit sa kanya. Ang text message, hindi lang si Lakan ang kalaban mo dito. Hindi pala ito isang simpleng pagbabanta. Ito ay isang katotohanan. Kalaban niya ang buong pamilya Buaya, ngunit si Amapola. Si Amapola ay kalaban nilang lahat. Naunawaan niya ngayon. Si Amapola ay hindi kakampi ni Lakan para makuha ang pera ng mga De Leon. Ginagamit niya si Lakan. Ginagamit niya ang kasakiman nito para makapasok, para makalapit, para wasakin ang pamilyang hindi siya kinilala mula sa loob. Ang engagement party ay hindi lang isang selebrasyon, isa itong patibong. At ang plano niyang ibunyag ang lahat sa gabing iyon. Napahawak si Luntian sa kanyang bibig. Ang kanyang perpektong plano para pabagsakin si Lakan ay maaaring maging mismong sandata na gagamitin ni Amapola para sa sarili nitong madugong paghihiganti. Kung itutuloy niya ang kanyang plano, hindi niya lang sinisira si Lakan. Binibigyan din niya ng pagkakataon si Amapola na sirain silang lahat, kasama na ang alaala ng pamilya De Leon. Natagpuan niya ang sarili na nakakulong sa isang laban na hindi niya sinimulan. Isang digmaan sa pagitan ng magkapatid na Buaya at sa gabing iyon ng paghuhukom, saan siya lulugar?
Ang pagkatuklas sa tunay na pagkatao ni Amapola ay parang isang malakas na lindol na yumanig sa pundasyon ng plano ni Luntian. Ang dating malinaw na linya sa pagitan ng bida at kontrabida ay biglang lumabo. Hindi na lang ito simpleng laban sa pagitan ng isang inaping asawa at isang mapanlinlang na lalaki. Isa na itong masalimuot na sayaw ng tatlong tao. Bawat isa ay may sariling agenda, sariling galit, at sariling mga sikreto. Kailangan nating baguhin ang lahat, sabi ni Luntian kay Akiro sa kanilang susunod na lihim na pagkikita. Ang boses niya ay hindi na nanginginig sa takot, kundi matatag na at puno ng kalkulasyon. Hindi ko pwedeng basta na lang isalvage ang sarili ko. Kung hahayaan kong magtagumpay si Amapola sa kanyang paghihiganti, baka mas malaki pa ang mawala sa akin. Kailangan kong malaman kung ano ang tunay niyang pakay bago ang party. Sumanging-ayon si Akiro. Tama ka, Lunti. We are no longer just on the defensive. We need to play chess. Kailangan mong unahan ang kanyang bawat galaw. At doon, nabuo ang isang bagong, mas mapanganib na plano. Hindi na lang pag-atake ang kanilang gagawin. Maglalaro rin sila ng espiya. Kailangan ni Luntian na pumasok sa laro ni Amapola, hindi bilang kalaban, kundi bilang isang potensyal na kakampi. Ang pagkakataon ay dumating makalipas ang ilang araw. Nalaman ni Luntian sa pamamagitan ng pagdinig sa isang usapan sa telepono ni Lacan na magpapaspa si Amapola sa isang kilalang hotel. Ito na ang kanyang pagkakataon. Nagbihis si Luntian ng simple, ngunit elegante. Nagpunta siya sa parehong spa, nagbook ng parehong serbisyo at naghintay. At tulad ng inaasahan, sa loob ng steam room, habang nakabalot sila sa puting tuwalya at napapaligiran ng makapal na singaw, nag-cruise ang kanilang landas. Luntian! What a surprise! Sabi ni Amapola. Ang boses ay tila nagulat, ngunit ang mga mata ay nagsasabing alam na niya. Ngumiti si Luntian, isang ngiting malungkot at tila talunan. Amapola, nagkataon lang siguro. Naupo si Luntian hindi kalayuan dito, yumuko, at hinayaang tumulo ang ilang pekeng luha. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Simula niya, ang boses ay basag at puno ng pagod. Napatingin si Amapola, tila interesado. Tinatanggap ko na. Pagpapatuloy ni Luntian. Tapos na kami ni Lacan. Siguro nararapat lang na mapunta siya sa'yo. Ikaw naman talaga ang mahal niya. Bawat salita ay parang lason sa kanyang dila, ngunit tiniis niya. Tumaas ang isang kilay ni Amapola. Talaga lang? Oo, sabi ni Luntian. Tumingin siya kay Amapola na may mga matang puno ng pagsuko. Pagod na akong lumaban. Hahayaan ko na lang siyang gawin ang gusto niya. Ang gusto ko lang ay ang kapakanan ng mga anak ko. Baka naman pwede tayong maging magkaibigan para sa mga bata, para maging sibilisado ang lahat. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Amapola. Isang tawang hindi umabot sa kanyang mga mata. Magkaibigan? Luntian, you are either very naive or you're a very good actress. Hindi ako umaarte. Mahinang sagot ni Luntian. Suko na ako. Tinitigan siya ni Amapola ng matagal. Sinusuri, kinikilatis. Alam mo, pareho lang tayong biktima rito. Biglang sabi ni Amapola. Ang boses ay nagbago, naging mas malamig. Pareho tayong sinira ng mga buwaya. Natigilan si Luntian. Ito na. Ang pamilyang yan. Kukunin nila ang lahat sa'yo hanggang sa wala nang matira. Pagpapatuloy ni Amapola, ang tingin ay lumayo. Tila may inaalalang isang masakit na nakaraan. Akala mo sila kan lang. Ang buong lahi nila ay ganid. Hindi umimik si Luntian. Nakikinig lang siya. Hinahayaan si Amapola na ilabas ang lason sa kanyang puso. Pero darating din ang araw ng paniningil, sabi ni Amapola. At muli siyang tinitigan. Ang mga mata ay nag-aapoy. Lahat ng may utang ay kailangang magbayad. Ang tanong lang, kanino sila magbabayad? Tumayo si Amapola.
Tapos na ang kanyang pagramdam. Bago ito tuluyang lumabas ng steam room, huminto ito sa tapat ni Luntian. Sa gabing iyon, bulong nito, sapat lang para marinig nilang dalawa. Lahat ng may utang ay magbabayad. Tiyakin mo lang kung saang panig ka. Naiwan si Luntian sa gitna ng makapal na singaw. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Nakumpirma na niya. Ang galit ni Amapola ay hindi lang para kay Lakan. Ito ay para sa buong pamilya Buwaya. At ang engagement party, iyon ang magiging korte. Ngayon, mas malinaw na ang kanyang misyon. Hindi niya kailangang pigilan ang pagbagsak ni Lakan. Ang kailangan niyang gawin ay siguraduhin na sa pagbagsak nito, hindi madadamay ang pangalan ng De Leon at ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Kailangan niyang kontrolin ang apoy. Bago nito silang lahat tupukin. Sa gitna ng digmaang puno ng panlilinlang at mga lihim, may isang bagay na nananatiling puro at sagrado para kay Luntian. Ang kanyang mga anak, ang tawa ng kanyang kambal, sina Hiyas at Himpapawid, ang nagsisilbing musika sa Villa Esmeralda. Isang paalala sa kanya kung ano at sino ang tunay niyang ipinaglalaban. Ang kanilang kapakanan, ang kanyang norte, ang kanyang hindi matitinag na sentro. Isang hapon, habang tinuturuan ni Luntian si Hiyas na magpinta sa hardin, isang anino ang tumabon sa kanilang munting mundo. Dumating si Amapola, hindi inanyayahan, na may dalang isang malaking paper bag mula sa isang mamahaling toy store. Si Lakan, nakadarating lang din mula sa opisina, ang nagpapasok sa kanya. "Look who's here to visit!" Masayang anunsyo ni Lakan, may dala si Tita Amapola para sa inyo. Agad na nanigas ang mga kamay ni Luntian na may hawak na paintbrush. Pinilit niyang ngumiti para sa kanyang mga anak. "Hello, Amapola. Hindi ka man lang nagsabi na darating ka." "Oh, it was a spur-of-the-moment thing," sabi ni Amapola. Ang nangiti ay kasing plastic ng mga laruang dala niya. "Nakita ko lang ito sa mall at naisip ko kaagad ang kambal." Inilabas niya ang mga regalo. Isang magarang manika para kay Hiyas at isang remote-controlled na kotse para kay Pawid. Ang mga bata, sa kanilang kawalang muwang, ay natuwa. Ngunit si Luntian ay nakakita ng higit pa sa mga laruan. Nakita niya ang mga armas. Habang abala si Pawid sa kanyang bagong kotse, lumuhod si Amapola sa harap ni Hiyas na tuwang-tuwa sa kanyang bagong manika. "Do you like her?" Malambing na tanong ni Amapola. "She's pretty, right? Parang mami mo." Tumango si Hiyas. "Opo, maganda po siya." Alam mo, pagpapatuloy ni Amapola, ang boses ay parang pulot-pukyutan na may nakatagong lason habang sumusulyap kay Luntian. "Soon, magkakaroon ka na ng dalawang mommy. Isn't that fun? Dalawang magandang mommy na mag-aalaga sa'yo." Nakita ni Luntian ang pagkalito sa mukha ng kanyang anak. Isang maliit na gatla ang lumitaw sa pagitan ng mga kilay nito. "Dalawang mommy?" Naguguluhang tanong ni Hiyas. Ngumiti lang si Amapola at tumayo. "Lakan, darling, can we talk about the seating arrangement for the party?" Sabi nito, at sabay silang pumasok ni Lakan sa loob. Iniwan ang bombang kakapasabog lang niya sa hardin. Ilang sandali, tahimik lang si Hiyas habang yakap-yakap ang manika. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumingon kay Luntian. Ang mga mata nito ay nagsisimula ng mamasa. "Mommy." "Yes, anak," sagot ni Luntian, kinakabahan sa nakikita. "Mommy, aalis ka na po ba?" Tanong ng bata. Ang boses ay nanginginig. "Sabi po ni Tita Amapola, magkakaroon na kami ng dalawang mommy. Iiwan mo na po kami ni Pawid." At doon, bumigay ang munting puso ng bata. Ibinitaw nito ang manika at tumakbo palapit kay Luntian. Humahagulgol ng malakas. "Mommy, please don't leave us. Please, Mommy." Sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Luntian ang nabasag at kasabay nito, isang bagay na mas mabangis ang nagising. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak habang ang isa pang kamay ay nakakuyom sa galit. Isang apoy na mas
Sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Luntian ang nabasag at kasabay nito. Isang bagay na mas mabangis ang nagising. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak, habang ang isa pang kamay ay nakakuyom sa galit. Isang apoy na mas mainit pa sa galit na nararamdaman niya para sa pagnanakaw at pagtataksil ang sumiklab sa kanyang dibdib. Ito ang galit ng isang ina. "Shh, anak, hindi aalis si Mommy." Bulong niya sa buhok ni Hiyas, hinalikan ang tuktok ng ulo nito. "Never. Hinding-hindi kayo iiwan ni Mommy. Walang kahit sinong pwedeng magpalit sa akin. Naiintindihan mo ba yon?" Nang mapatahan na niya ang bata, na mahimbing nang natutulog sa kanyang kandungan dahil sa pagod sa kaiiyak, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanya. Ibinigay niya si Hiyas kay Yaya Ginhawa at pumasok sa loob ng bahay. Naabutan niya sina Lakan at Amapola sa sala, tumatawa habang tinitingnan ang isang magazine. Ang tunog ng kanilang halakhak ay parang isang insulto. "Amapola," sabi ni Luntian. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa kanilang pagtawa. "Yes, Luntian?" Nakangiting tanong ni Amapola. Walang bakas ng pagkakasala. "Huwag na huwag mong gagamitin ang mga anak ko sa kung anumang laro ang nilalaro mo," mariing sabi ni Luntian. Ang bawat salita ay mabagal at malinaw. "Maaari mong kunin ang pera. Maaari mong kunin ang lalaking ito. Pero kapag dinamay mo ang mga anak ko, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na ipinanganak ka." Ang nangiti sa labi ni Amapola ay hindi nawala, ngunit ang mga mata nito ay naningkit. "I don't know what you're talking about. I was just being nice to the kids." "Huwag tayong maglokohan," putol ni Luntian. "Alam ko kung ano ang ginagawa mo, at pinapayuhan kita, itigil mo na. Dahil ang babaeng kaharap mo ngayon ay hindi na ang Luntian na kilala mo. Ang kaharap mo ay isang ina, at wala kang ideya kung ano ang kaya kong gawin para protektahan ang mga anak ko." Bago pa man makasagot si Amapola, tumayo si Lakan, ang muka ay puno ng galit. Hindi para kay Amapola, kundi para kay Luntian. "Ano bang problema mo, Luntian?" sigaw nito. "Bakit mo ba ginugulo ang lahat? Amapola was just trying to be friendly. Huwag ka ngang maging paranoid at selosa." Tumingin si Luntian kay Lakan, isang tingin na puno ng pagkasuklam. "Selos? Lakan, matagal nang patay ang anumang nararamdaman ko para sa'yo. Ito ay tungkol sa mga anak natin, na malinaw naman na wala kang pakialam." Lalong nag-init ang ulo ni Lakan. "Wala akong pakialam? Ako pa ngayon ang walang pakialam? Pagkatapos ng party na ito, Luntian, maghahain ako ng petition for full custody. Ipapakita ko sa korte kung gaano ka ka-unstable at kung gaano ka kasamang impluensya sa kanila." Iyon na ang huling dagok, ang banta na kunin sa kanya ang tanging bagay na mas mahalaga pa sa kanyang buhay. Hindi sumagot si Luntian. Tinitigan niya lang si Lakan, pagkatapos ay si Amapola, na ngayon ay may isang munting nanggiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Tumalikod si Luntian at naglakad paalis. Iniwan silang dalawa sa sala. Ngunit hindi ito isang pagsuko. Ito ay isang deklarasyon. Ang laban ay hindi na lang tungkol sa pera o prinsipyo. Ito ay isang laban para sa kanyang pagiging ina. At sa laban na ito, handa siyang sunugin ang buong mundo para manalo. Ang engagement party ay hindi na lang magiging isang gabi ng pagbubunyag. Ito na ngayon ang magiging huling hatol. Ang gabi bago ang engagement party ay bumaba sa Villa Esmeralda na parang isang makapal at mabigat na kumot. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay hindi nagpapahiwatig ng kapayapaan, kundi ng isang nagbabadyang unos. Bawat anino sa pasilyo ay tila humahaba, at bawat tiktak ng lumang orasan sa sala ay parang martilyong pumupukpok sa dibdib ni Luntian. Alam niyang ito na ang huling gabi ng pagkukunwari. Bukas, sa harap ng mataas na lipunan, sa ilalim ng mga kumikinang na ilaw ng palasyo ng mga tala, lahat ng maskara
ay babagsak. Habang nag-iimpake siya ng isang maliit na overnight bag para sa mga bata, na palihim niyang ipinadala kina Yaya Ginhawa para manatili muna sa isang ligtas na lugar, naramdaman niya ang pagbabantay ni Lakan. Hindi ito umaalis sa kanyang tabi. Ang mga mata nito ay puno ng hinala. Ang banta tungkol sa custody ay nagbigay dito ng bagong dahilan para kontrolin siya. Pumasok siya sa kanyang walk-in closet para kumuha ng damit at sumunod ito. "Ano ang ginagawa mo?" tanong ni Lakan. "Naghahanda para bukas." Simpleng sagot ni Luntian, hindi ito tinitingnan. "Siguraduhin mo lang na magiging maayos ang lahat, Luntian. Isang pagkakamali mo lang at sisirain ko ang pangalan mo sa korte." Hindi sumagot si Luntian. Sa halip, sa kanyang paghahalungkat sa mga damit, may isang bagay na nahulog mula sa isang lumang jacket na matagal na niyang hindi na isusuot. Isang maliit, parihabang papel. Bumagsak ito sa sahig, nakaharap. Bago pa man makakilos si Luntian, mas mabilis ang mga mata ni Lakan. Yumuko ito at pinulot ang papel. Nanigas ang buong katawan ni Luntian. Pakiramdam niya ay huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang business card ni Akiro liwanag. Dahan-dahang itinaas ni Lakan ang kanyang tingin mula sa card at sinalubong nito ang mga mata ni Luntian. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno lang ng pagdududa, ay biglang naging isang maskara ng purong galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Attorney Akiro liwanag," basa niya sa pangalan. Ang bawat pantig ay may diin na parang isang sumpa. "Ang tuta ng pamilya ninyo, ang abogado." Bigla nitong hinablot ang braso ni Luntian. Kaya pala ang tapang mo. Naghahanda ka na pala, no? Nag-uusap na kayo sa likod ko." Sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng closet. "Bitawan mo ako, Lakan. Nasasaktan ako." Pagpupumiglas ni Luntian, ngunit hindi ito nakinig. Sa halip, hinila siya nito palabas, patungo sa kanilang silid-tulugan. Sa isang malakas na kilos, kinuha nito ang telepono ni Luntian mula sa ibabaw ng mesa at ibinulsa. "Anong ginagawa mo?" "Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko mula sa'yo," sagot ni Lakan. Itinulak niya si Luntian paloob ng silid. Dito ka lang hanggang bukas. Walang telepono, walang kahit sino na makakausap. Sisiguraduhin kong sa party bukas, ang tanging gagawin mo ay ngumiti at pumalakpak. Pagkatapos noon, malaya ka nang pumunta sa impyerno kasama ng abogado mo." Tumakbo si Luntian patungo sa pinto, ngunit mas mabilis ito. Narinig niya ang malakas na pag-click ng lock mula sa labas. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob, ngunit wala na. "Lakan, buksan mo to. Lakan!" Sigaw niya. Ang mga kamao ay malakas na dumadagundong sa matigas na kahoy ng pinto. Ngunit ang tanging sagot na narinig niya ay ang papalayo nitong mga yabag. Napasandal siya sa pinto at ang kanyang mga tuhod ay unti-unting nanghina hanggang sa napaupo siya sa sahig. Lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang lahat ng kanyang maingat na inilatag na plano. Sa isang iglap, nawala. Nasa labas si Yaya Ginhawa kasama ang mga bata, naghihintay sa kanyang hudyat. Nasa opisina si Akiro, naghihintay sa kanyang tawag para sa huling pagkumpirma. At siya, ang sentro ng lahat, ay nakakulong. Isang bilanggo sa sarili niyang pamamahay. Tumingin siya sa paligid ng malawak na silid, ang kanilang pugad ng pag-ibig. Ngayon, isa na itong marangyang kulungan. Tumingin siya sa bintana, ngunit masyadong mataas. Walang daan palabas. Isang tawa ng kabiguan ang kumawala sa kanya. Sa huling sandali, sa bisperas ng kanyang paglaya, doon pa siya tuluyang nabihag. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay natalo na siya. Ang kadiliman ng silid ay sumasalamin sa kadilimang nararamdaman niya sa kanyang puso. All is lost. Ngunit sa gitna ng katahimikan at ng kanyang pag-iyak, isang mahinang tunog
ang kanyang narinig. Isang tunog na hindi nanggagaling sa pinto, kundi mula sa kabilang dulo ng silid. Tok, 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 isang mahinang katok. Nag-angat siya ng tingin. Ang tunog ay nanggagaling sa salaming pinto ng balkonahe. Nanginginig siyang tumayo at dahan-dahang lumapit. Habang papalapit siya, isang pamilyar na anino ang kanyang naaninag sa labas sa gitna ng kadiliman ng gabi. Binuksan niya ang kurtina at doon, nakatayo sa labas ng balkonahe, sa kadiliman ay si Yaya Ginhawa. Ang matapat niyang yaya. Sa isang kamay nito, may hawak itong isang maliit na burner phone at sa kabila, nakasabit sa balikat nito, ang isang bagay na nagpabalik ng hininga sa kanya, isang hagdan na gawa sa lubid. Ang pagbaba ni Luntian sa hagdang lubid habang suot ang isang mamahaling evening gown na dapat sana'y isusuot niya bilang isang talo ng asawa, ay ang pinakamapanganib ngunit pinakamalaking simbolo ng kanyang paglaya. Bawat baitang pababa, sa tulong ng matatag na pag-alalay ni Yaya Ginhawa, ay isang hakbang palayo sa kanyang ginintuang kulungan. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa kanyang balat, ginigising ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Wala nang atrasan. Mag-iingat ka, nak. Halos pabulong na, sabi ni Yaya Ginhawa nang makatapak si Luntian sa damuhan. Nakahanda na ang sasakyan sa likod. Si Akiro ay naghihintay na sayo. Tumango si Luntian. Isang huling tingin ng pasasalamat ang ibinigay sa kanyang pangalawang ina, bago siya tumakbo sa gitna ng kadiliman. Ang biyahe patungo sa palasyo ng mga tala ay isang malabo at mabilis na pagkakasunod-sunod ng mga ilaw at anino. Sa loob ng sasakyan ni Akiro, ang tanging maririnig ay ang kalabog ng kanyang puso at ang mga huling tagubilin ng abogado. Lahat ay nakahanda na, sabi ni Akiro. Ang mga mata ay nakatuon sa daan. Ang projector ay konektado sa laptop na hawak ng tauhan ko. Sa isang text mo lang sa akin, ipapalabas niya ang lahat. Ang mga bank statement, ang mga loan agreement, ang deed of assignment, lahat. Tumango si Luntian. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa burner phone na bigay ni Yaya. Salamat, Akiro, sa lahat. Nang huminto sila sa service entrance ng hotel, huminga ng malalim si Luntian. Ito na. Dumaan siya sa mga pasilyo na puno ng mga abalang waiter at staff. Isang anino sa gitna ng kaguluhan. Walang nakapansin sa kanya. Ang lahat ng atensyon ay nasa Grand Ballroom, kung saan ang marangyang musika at halakhakan ay umaalingaw-ngaw. Nang marating niya ang malaking pinto ng ballroom, natigilan siya. Sumilip siya sa maliit na siwang. Sa loob, ang lahat ay perpekto. Ang mga bisita, na suot ang kanilang pinakamamahaling damit at alahas, ay nagtatawanan. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay kumikinang na parang mga bituin. At sa gitna ng lahat, sa ibabaw ng entablado, nakatayo si Lakan Buwaya. Hawak ang isang mikropono, ang muka ay nagliliwanag sa tagumpay. Sa tabi niya, si Ama Pula, maganda sa kanyang pulang bestida, tila isang reyna. At kaya ngayong gabi, narinig niyang sabi ni Lakan sa mikropono, sa harap ninyong lahat na naging bahagi ng aking buhay, nais kong simulan ang isang panibagong kabanata. Tumingin ito kay Ama Pola nang may pagmamahal, isang pagmamahal na alam ni Luntian ay kasinungalingan. Ama Pola, my love, ito na ang hudyat. Bago pa man matapos ni Lakan ang kanyang sasabihin, itinulak ni Luntian ang pinto at pumasok. Isang alon ng katahimikan ang biglang lumamon sa buong ballroom. Ang musika ay huminto. Ang mga tawanan ay namatay. Lahat ng mga mata na kanina'y nakatuon sa entablado ay napako sa kanya. Ang babaeng dapat sana'y wala roon, nakakulong sa kanyang silid. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Lakan. Mula sa pagtatanghal ng pag-ibig, napalitan ito ng purong pagkabigla na mabilis na naging matinding galit at takot. Nakita niya ang halos hindi mahahalata, ngunit makahulugang nangiti sa mga labi ni Amapola. Kalmado, dahan-dahan. Bawat hakbang ni Luntian
Patungo sa entablado ay may bigat at layunin. Hindi siya tumitingin sa mga nagbubulungang bisita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Lakan. Nang makaakyat siya sa entablado, walang sino mang pumigil sa kanya. Kinuha niya ang isa pang mikropono mula sa stand. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya ang kanyang boses. Kahit bahagyang nanginginig, ay malinaw at matatag. Umalingaw ito sa bawat sulok ng tahimik na bulwagan. Patawarin ninyo ang aking pagdating. Mayroon lang akong nais idagdag sa magandang talumpati ng aking asawa. Ang diin sa salitang asawa ay tila isang sampal. 10 taon. Pagpapatuloy niya habang inilalabas ang burner phone. 10 taon ng pagmamahal, pagtitiwala, at kasinungalingan. Nag-type siya ng isang mabilis na mensahe at pinindot ang send. At sa isang iglap, ang malaking screen sa likod ng entablado na kanina'y nagpapakita ng mga litrato ni Lakan at Amapola ay biglang nag-itim. Pagkatapos, isa-isang lumitaw ang mga dokumento. Ang mga bank statement na nagpapakita ng milyon-milyong pisong winaldas, ang mga larawan ng mamahaling alahas, at ang pinakahuli na pinalaki para mabasa ng lahat, ang deed of assignment kay Amapola. Isang malakas na hininga ng pagkabigla ang maririnig mula sa mga manunood. Ang lalaking ito, sabi ni Luntian, itinuro si Lakan na ngayon ay namumutla na parang isang patay, ay hindi lang kumuha ng aking puso. Kinuha niya ang lahat ng ipinagkatiwala sa kanya, ang mana ng aking ama, ang kinabukasan ng aking mga anak, at hindi pa siya nakontento. Isa pang click sa screen, lumabas ang mga loan agreement mula sa mga loan shark. Ang pekeng pirma ni Luntian ay pinalaki. Isinangla niya ang pangalan ng aming pamilya sa mga taong walang kinikilala. Inilagay niya kami sa bingit ng kapahamakan para lang matustusan ang kanyang mga bisyo at ang kanyang bagong pag-ibig. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang mga tingin ng paghanga kay Lakan ay napalitan ng tingin ng pagkasuklam at pagkutya. Kaya Lakan, sabi ni Luntian, ang boses ay naglalaman ng lahat ng sakit at galit na kinimkim niya. Itong engagement party mo, ituring mo na itong going away party. Humarap siya sa mga bisita. Sa bisa ng isang protection trust fund na itinatag ng aking ama, si Don Agusan de Leon, lahat ng natitirang ari-arian ng aming pamilya ay ligtas na at frozen. Lahat ng credit card at bank account sa ilalim ng kanyang pangalan ay wala ng laman simula ngayong gabi. Sa mga salitang yun, si Lakan Buwaya, ang makisig na negosyante, ang tinitingalang miyembro ng alta sosyedad, ay napaluhod sa entablado. Ang kanyang mundo ay gumuho sa harap mismo ng mga taong gusto niyang pahangain. Tapos na ang paghihiganti. Ngunit habang nakatingin si Luntian sa anyo ni Lakan na tila basahan, hindi tagumpay ang kanyang naramdaman, kundi isang mapait na kaluwagan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang nanatiling kalmado. Si Amapola. Dahan-dahan itong lumapit. Kinuha ang mikropono na nabitawan ni Lakan at isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Magaling, Lunti. Magaling, sabi nito. Ang boses ay malinaw at puno ng pananabik. Pero hindi pa tapos ang palabas. Ang mga salita ni Amapola ay pumutol sa tensyon na parang isang matalim na kutsilyo. Lahat ng mata na kanina'y nakatuon sa nagdurusang silakan ay napalingon sa kanya. Ang entablado na naging korte para sa paghuhukom kay Lakan ay biglang naging entablado para sa pangalawang akto, ang akto ni Amapola. Isang kahangahangang pagtatanghal, Luntian, ulit ni Amapola. Pumapalakpak ng dahan-dahan at may pang-uuyam. Talagang naipakita mo sa lahat kung gaano kasama ang lalaking ito. Isang magnanakaw, isang manloloko, isang buwaya. Lumakad siya palapit kay Lakan
na nakaluhod pa rin at tulala. Tinaas niya ang baba nito gamit ang kanyang daliri. Pero alam niyo ba kung ano pa siya? Siya ay isang duwag at isang sinungaling, hindi lang sa asawa niya, kundi pati na sa kapatid niya. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa bulwagan. Kapatid? Oo, sabi ni Amapola. Tila binabasa ang isip ng lahat. Tumingin siya sa mga bisita. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit na matagal nang kinimkim. Ako si Amapola, Reyes Buoya, anak sa labas ng yumaong Lamberto Buoya, at kapatid ng walang kwentang lalaking ito. Itinuro niya ang screen sa likuran. Ang mga dokumento ng pagnanakaw ay nawala at napalitan ng isang lumang larawan, isang babae at isang sanggol. Ito ang aking ina, sabi niya. Ang boses ay nagsimulang manginig sa emosyon. Isa sa maraming babaeng niloko at pagkatapos ay itinapon na lang na parang basura ng makapangyarihang Lamberto Buoya. Itinago kami, ikinahiya, pinagkaitan ng pangalan at ng karapatan. Humarap siyang muli kay Lakan. At ang kapatid ko, nangako siya sa akin. Nangako siya na kapag nakuha na natin ang yaman ng mga De Leon, ibibigay niya ang nararapat para sa amin. Isang pagkilala, isang paghihiganti sa lahat ng ginawa ng ama niya sa amin. Yun ang plano, ang kunin ang lahat mula sa pamilyang De Leon para ibagsak ang legasiya ng mga Buoya. Mula sa kanyang maliit na clutch, inilabas ni Amapola ang isang maliit na voice recorder. Pinindot niya ito. Isang pamilyar na boses ang malingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang boses ni Lakan. Huwag kang mag-alala, Amapola. Kapag nakuha ko na ang lahat mula kay Luntian, itatakwil ko ang pangalan ng Buoya. Magsisimula tayo ng bago. Tayong dalawa lang, malayo sa kanila, malayo sa lahat. Patience, my dear sister. Malapit na. Patience, mapait na sabi ni Amapola. Habang buhay Reyna ka sa tabi niya, ako ang gumagawa ng lahat ng maduming trabaho. Ako ang naghahanap ng mga koneksyon. Ako ang nagplano ng lahat. Pero ang totoo, gagamitin mo lang din ako. 'Di ba, kuya? Tulad ng ginawa ng ama mo sa ina ko. Sa sandaling iyon, hindi na siluntian ang bida sa kwento. Siya ay naging isang manonood sa isang trahedya ng pamilya na mas malalim at mas madugo pa kaysa sa inaakala niya. Naunawaan niya na ang kasakiman ni Lakan ay sintomas lamang ng isang mas malaking sakit, ang lason na dumadaloy sa dugo ng kanilang pamilya. Habang nagkakagulo ang mga bisita at papalapit na ang mga security guard ng hotel, lumapit si Luntian kay Lakan. Tapos na, Lakan, sabi niya. Hindi sa galit, kundi sa isang uri ng pagod na awa. Wala nang natira. Biglang tumayo si Lakan. Ang mga mata ay nanlilisik na parang isang hayop na nasukol. Ikaw, kasalanan mo tong lahat. Sigaw niya at akmang susugurin si Luntian. Ngunit bago pa man siya makalapit, humarang si Akiro Liwanag, kasama ang dalawang pulis na nakauniforme. Mr. Buoya, I think you've caused enough trouble for one night. Mahinahong sabi ni Akiro habang isinasama ng mga pulis si Lakan na ngayon ay wala ng anumang laban, nagtama ang mga mata nila ni Luntian. Sa mga matang yon, wala ng kayabangan, kundi isang malawak at nakakatakot na kawalan. Naiwan sa entablado ang dalawang babae, si Luntian at si Amapola. Nakuha mo na ang gusto mo, sabi ni Luntian. Nawasak mo na sila. Hindi pa sapat, sagot ni Amapola. Ang mga luha ng galit ay nagsisimula ng tumulo sa kanyang mga pisngi. Hindi kailanman magiging sapat para sa isang buhay na ninakaw. Naiintindihan ko ang galit mo, Amapola, sabi ni Luntian, at sa pagkakataong ito, totoo ang kanyang mga salita. Pero ang paghihiganti, hindi nito mapupunan ang pagkukulang sa puso mo. Tumingin ka sa paligid mo, anong napala mo, kaguluhan, at lalo mo lang dinungisan ang pangalan ng ina mo.
Natigilan si Amapola. Hindi ko hahayaang idemanda ka para sa pakikipagsabwatan mo. Pagpapatuloy ni Luntian. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa'yo. Isang babaeng nasaktan at ginamit. Umalis ka na. Magsimula ka ng bago, malayo sa laso ng pamilyang ito. Ito na ang pagkakataon mong maging malaya. Tinitigan ni Amapola si Luntian ng matagal. Isang tingin na puno ng pagkalito, sakit, at marahil isang kislap ng pasasalamat. Pagkatapos, walang anumang salita. Tumalikod ito at naglakad palayo. Nawala sa gitna ng nagkakagulong mga tao. Lumapit si Akiro kay Luntian, inilagay ang kanyang Amerikana sa mga balikat nito. "Let's go home," sabi niya. Habang naglalakad sila papalabas ng palasyo ng mga sirang pangarap, nilingon ni Luntian ang kaguluhan sa loob. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Tapos na," bulong niya sa sarili. "Malaya na ako." At habang humahakbang siya palabas sa malamig na hangin ng gabi, sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng mga tanikalang hindi niya namalayang matagal na palang nakapulupot sa kanya, na ngayon ay isa-isa nang nalalagot. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalo sa palasyo ng mga tala ay dahan-dahang nawala sa mga pangunang pahina ng balita at naging bulong-bulungan na lang sa matataas na lipunan. Ang pangalang buwaya ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan at pagbagsak. Silakan, matapos harapin ang maraming kaso ng fraud at estafa, ay tuluyang nawalan ng lahat at nabuhay sa anino ng kanyang dating katanyagan. Si Amapola ay naglaho na parang bula at walang sino man ang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Ngunit para kay Luntian, ang paglipas ng panahon ay hindi paglimot, kundi isang proseso ng muling pagbuo. Ang unang ginawa niya ay ipinagbili ang Villa Esmeralda. Ang bawat sulok ng mansyon ay puno ng mga alaala ng kasinungalingan at kailangan niyang iwan ang mga multo ng nakaraan. Lumipat sila sa isang mas maliit, ngunit mas masayang bahay sa isang tahimik na subdivision, isang tahanan na puno ng liwanag at tunay na halakhak. Kasama niya ang kanyang mga anak at si Yaya Ginhawa, ang 3 haligi ng kanyang bagong buhay. Ang De Leon Legacy Holdings na iniwan ni Lacan na halos bangkarote at baon sa utang ay unti-unti niyang itinayo. Sa tulong ni Akiro bilang legal counsel at ng ilang matatapat na empleyado na nanatili sa kumpanya, hinarap niya ang bawat problema. Nagtrabaho siya araw at gabi, hindi para sa yaman, kundi para sa legasya. Napatunayan niya sa kanyang sarili at sa lahat na ang pangalang De Leon ay hindi simbolo ng kahinaan, kundi ng katatagan. Isang hapon, nakaupo si Luntian sa dating opisina ng kanyang ama. Ang malaking lamesang nara na dati tila nakakatakot sa kanya ay ngayon, tamang-tama na. Mula sa salaming bintana, tanaw niya ang abalang lungsod. Hindi na niya ito tinitingnan bilang isang gubat na puno ng panganib, kundi bilang isang hardin ng mga oportunidad. Isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. "Pasok," sabi niya. Bumukas ang pinto at pumasok si Akiro. May dalang 2 tasa ng kape. Mukhang malalim ang iniisip ng bagong CEO. Nakangiting sabi nito. Ngumiti rin si Luntian. "Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang lahat." "Nagbago ang lahat dahil binago mo." Pagtatama ni Akiro, habang iniaabot sa kanya ang isang tasa. "Hindi ka naghintay na may sumagip sa'yo. Sinagip mo ang sarili mo." Umupo ito sa silyang nasa tapat niya. May isang komportableng katahimikan sa pagitan nila. Isang ugnayan na nabuo hindi sa romantikong paraan, kundi sa gitna ng laban na pinagtibay ng respeto at tiwala. "Kamusta na pala ang mga bata?" tanong ni Akiro. "Masaya sila," sagot ni Luntian. Ang kanyang mukha ay lumambot. Si Pawid, laging naglalaro ng kotse. At si Hiyas, nagpipinta siya.
Laging masisiglang kulay ang ginagamit niya. Wala nang kulay abo. Nagkwentuhan pa sila tungkol sa trabaho, sa buhay, sa mga simpleng bagay. Sa pag-uusap nila, napagtanto ni Luntian na matagal na panahon na pala siyang hindi nakatawa ng ganito kalaya. Nang paalis na si Akiro, huminto ito sa may pinto. "Lunti," tawag nito. "Masaya ako para sa'yo. Tunay." "Salamat, Akiro. Utang ko ang malaking bahagi nito sa'yo." "Hindi," mabilis na sagot ni Akiro. "Utang mo yan sa sarili mo." At umalis na ito, iniwan si Luntian na may isang maliit na ngiti sa mga labi. Naiwan siyang mag-isa sa opisina. Tinitigan niya ang tasa ng kape, ang larawan ng kanyang mga anak sa kanyang mesa, at ang larawan ng kanyang mga magulang na nakasabit sa pader. Ang paghihiganti pala ay hindi matamis. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng iyong kaaway, kundi ang pagtayo mo sa sarili mong mga paa pagkatapos kang subukang ibagsak. Ang kapatawaran, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili, ang nagpalaya sa kanya. Ang pangalang Luntian na nangangahulugang berde o sariwa ay hindi kailanman naging mas angkop para sa kanya. Dahil tulad ng isang halaman, pagkatapos ng isang mahabang tagtuyot, sa wakas, siya ay muling umusbong. Sumandal siya sa kanyang silya at ipinikit ang mga mata, dinadama ang huling sinag ng papalubog na araw sa kanyang mukha. Wala nang bigat, wala nang takot. Payapa. Sa wakas, payapa na ang kanyang puso. At dito nagtatapos ang kwento ni Luntian. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pinakamatinding pagkadapa. Ang pinakamahalagang pag-ibig na maaari nating matagpuan ay hindi mula sa iba, kundi ang pag-ibig para sa ating sarili. At ang kapatawaran, lalo na para sa sarili, ang siyang tunay na susi sa kalayaan at kapayapaan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa buhay ni Luntian. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanyang kwento. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang katatagan? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabihin nyo na rin kung anong klaseng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.